Todo rin sa paghahanda Metro Manila sa paparating na bagyong uwan. Pinagbabaklas na ang mga higanting billboard at naka-alerto na ang mga komunidad malapit sa Manila Bay. At live mula sa Baseco Compound sa Tondo, Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si News 5 mobile journalist Bea de Guzman. Bea, malapit sa dagat yung Baseco Compound. Ano ba yung peligro dyan tuwing may bagyo, kagaya ngayon, at paano naghahanda ang mga residente dyan? Andre, tama ka no, tabing dagat ang Baseco. Kaya naman bukod sa ito ay flood-prone area, ay talaga namang malakas ang hagupit ng hangin kapag may bagyo. Karamihan sa mga residente rito ay talaga namang labis ang pag-aalala ng malaman ang tungkol sa nakaambang lakas at lawak ng bagyong uwan. Pero dahil buong araw ay walang bumuhos na ulan, pinili na muna ng mga residenteng manatili rito sa kanilang mga kabahayan. Kanina, Jester, nag-ikot ang mga kawani ng barangay para magbigay ng babala sa mga nakatira sa dalampasigan. Pinaghahanda na ng mga go bag at pinag-impake na ng mga damit ang mga residente sakaling kailanganing lumikas. Ang ilang residente sanay na raw sa bagyo pero hindi mailis ang kanilang takot kaya naghanda na sila mga gamit. Maaraw ang panahon nitong buong maghapon sa Metro Manila. Sinamantalayan ng mga lokal na pamahalaan para maghanda sa paparating na bagyo. Nagdeklara na ng Code Red ang Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council. Bilang paghahanda sa bagyo, ipinahinto na muna ang mga construction work. Bawal munang gamitin ang tower crane na pwedeng bumagsak kapag malakas ang hangin. Alinsunod yan sa Section 102 ng National Building Code. Nirolyo na rin ang mga naglalakihang tarpaulin at billboard. Sa Maynila, kagabi pa raw nagrolyo ng mga billboard. Sa Quezon Avenue naman, sa Quezon City, wala namang makikitang mga billboard. Ayon sa mga otoridad, peligroso ang mga billboard dahil pwede yang matumba o liparin ng malakas na hangin kapag may bagyo. Sa Valenzuela City, na may flood-prone barangay, naka-full alert status na ang Local Disaster Office. Nakahanda na rin ang mga emergency vehicle at rescue equipment, pati na rin ang waterproof drone at remote control water device na unang beses nilang gagamitin sa rescue operations. Nagsimula na rin silang magpadala at mag-set up ng mga tents sa iba't ibang evacuation center. Tiniyak naman ng Metro Manila Council na ginagawa na ng mga lokal na pamahalaan ang iba't ibang paghahanda sa bagyo, gaya ng pagdedeploy ng rescue vehicles, pag-preposition ng mga pagkain at gamot at pag-aalis ng bara sa mga drainage. Kaugnay ng bagyong uwan, nagkansela na ng klase ang mga lungsod sa Metro Manila. Saklaw nito ang lahat ng antas sa public at private schools. Kabilang na dyan ang Las Piñas, Pateros, Caloocan, Mandaluyong, Taguig, Marikina, Parañaque at Quezon City. Andre, sa ngayon dito sa Playa Baseco ay kalmado pa ang dagat pero naka-standby mode na rin ang mga residente sakaling kailanganin nilang lumikas sa mga evacuation centers. Yan muna ang update dito sa Baseco. Balik sa iyo, Andre. Mag-iingat kayo dyan. Maraming salamat, Bea de Guzman. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para po sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.